Samantala, lusot na sa naging pagdinig ng House Committee on Health ang panukalang batas na sasawata sa mga peking pharmaceutical products sa Pilipinas. Narito ang report. House Bill number 5561 is now approved. Inaprubahan na ng House Committee on Health ang House Bill 5561 o ang panukalang batas na magpapalakas sa regulatory system ng Pilipinas sa pagsugpo ng mga counterfeit o yung mga peking pharmaceutical product at pagpapataw ng parusa sa lahat ng lalabag dito. Ayon sa Food and Drug Administration, malaking bagay kung maisa sa batas ito ngayong talamak at nagkalat sa merkado ang mga peke at hindi rehistradong produkto lalo na sa online selling. Palalakasin din nila nito ang kanilang regulatory and enforcement capacity. Sa tala ng ahensya, umaabot sa 254,000 applications ang kanilang ipinuproseso kada taon sa lahat ng regulated products. Mayroon silang nasa 250 technical evaluators na may 1,000 aplikasyong sinusuri bawat isa. Mayroong 248 inspectors ang FDA na nakatoka sa monitoring and post-market surveillance sa buong Pilipinas at halos 30 regulatory enforcement unit officers lang ang nakatutok sa mga establishmento, warehouses, ports of entry, mga laboratorio at maging sa online platforms. Counterfeit, substandard, and falsified medical products are a significant global health problem, impacting millions of people and compromising health systems worldwide. Kabilang din sa tinalakay sa pagdinig ang mahigpit na pagbabantay sa mga pangunahing e-commerce platforms. Base pa sa FDA, umaabot na sa halos 60 bilyong pisong halaga ng mga peking health products ang kanilang nasabat sa nakalipas na 8 buwan dahil na rin sa pinaigting na pagbabantay. Aabot naman sa mahigit 3,000 administrative cases ang kanilang hawak sa ngayon na pawang lumabag sa Republic Act No. 3720. Sabi pa ng ahensya, sa mga kasong ito, wala pang nakukulong matapos na makapagpiyansa sa korte na aabot sa 50,000 piso hanggang 5 milyong piso alinsunod na rin sa naturang batas. Dahil dito, iminumungkahi ng FDA na mas higpitan ang parusa sa lahat ng lalabag kasama na ang pagkakabilanggo. In this light, the bill incorporates as economic sabotage the illegal manufacture, importation, distribution, sale or offer for sale, or possession of counterfeit pharmaceutical products to a certain extent to emphasize the seriousness of the prohibited acts and their highly deleterious effect on people's lives. Samantala, sinisiguro naman ng FDA ang mas pinalakas na pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno sa pangangalaga ng kalusugan ng publiko at pagsuporta sa posibleng pagpaparusa at pagkikriminalisa sa syndicated counterfeiting bilang economic sabotage. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Bien Manalo, Alauna sa Balita, Congress TV.